Miss kayo kay Ma'am Clars, ah. Di ba? Hindi, totoo naman, nakaka-amaze naman talaga eh. Tama ba? Pero sure ako, merong mga tao dito, katulad ko, na di mo alam ba't ka nandito. No? Sabi ni Kuya Umay, ba't ba ako nandito? By the way, pakilala po ako ng maayos. My name is Jomar Kanding po. IT graduate po. May mga IT po ba dito? IT? Ay, si Ma'am, wala na? Ikaw na lang pala IT natitira sa mundo, no? De, joke lang. Dati kasi uso po yung computer subject. Pag tinanong ko po dati, siguro mga 4 years, 5 years ago, pag tinanong ko po kung sino yung IT, lahat po IT. Oo, ulti po yung maintenance po namin, nag-aaral habang nagtatrabaho, IT din po. Di ba? Oh, alos lahat IT, bakit? Uso eh. Di ba? Kaso, yun nga lang, no, ma'am, no, siyempre pag pumasok ka ng uso yung IT, first year ka pa lang. After 4 years, tsaka ka pa lang gagraduate. O, kamusta? Uso pa ba? O, pag-graduate ko, lipas na. Tama? So, by the way, wala na ba? Mga estudyante po, meron po ba dito? Di ba? Natanong na ba ni Ma'am Clars? Estudyante po. Madami-dami din. Ako po kasi fresh grad po ako, IT po, University of the East. May taga-UE po ba dito? School po, alam nyo? So, di ba alam niyo po is kasi, ma'am, sure ako is naka-uniform pa eh. Di ba ba't ka nandito, ma'am? Nag-cutting ka, no? Di ba? Hindi, joke lang. Di ba? Hindi, ako po, na-invite po ako dito ng kaibigan ko. Ito po my name is John Mercandi. Binulsa ko pala yung clicker. Di ba? Hinahanap ko, sabi ko kasi i-click ko. Yan, ito po ako. Oh, yes, ako po yan. Ako po yan. Kamukha ko po ba? May chichabi na po ngayon. Diba? Tapos yan, ito po. Na-invite po ako ng kaibigan ko po dito. Diba? Siyempre, kaibigan ko po yung nag-invite po sa akin. Sabi ko po sa kanya, bahala ka sa buhay mo. Wala akong pakialam sa'yo. Diba? Siyempre, pag kaibigan mo nag-invite sa'yo, hindi ito yung kaibigan niya, pinapunta lang siya dito. Meron ba? O yan, meron din. O, na-hold up ka, ma'am. Oo, sabi ng kaibigan ko sa akin, bro. Diba, Dota boy po kasi kami. Nagdodota ako that time no. Nagdodota kami. Diba, alam niyo po yung larong makikipaglaban na kayo, crush na. Tapos biglang sabi sa akin, bro, alam mo, may negosyo ako. Sabi ko, ayos ah. Diba? Mamamatay na tayo, bro. Diba? Sabi ko sa kanya, hindi bro, may negosyo kasi ko. Sabi ko, nakakatakot ng kaibigan ko. Naglalaro lang kami, may negosyo na. Diba? Ikaw sir, sabihin sa'yo, nag-ML lang kayo. Tapos biglang sinabi, bro, may negosyo ko. Diba? Kilala ko yung kaibigan ko, natakot ako. Sabi ko, kaibigan ko, drug lord ata. Diba? May negosyo na daw. In short, hindi ako interesado kasi pag-graduate pa lang po kami nun eh. So ang isip ko, di ba, syempre nag-graduate po ako, ang isip ko, tsaka na yan, pag-graduate naman natin, trabaho tayo eh. Tama mali. Di ba? So hindi ko po siya pinansin. In short, di ko talaga siya pinansin. Pero dati pa lang po ako noon, estudyante pa lang po ako noon, mahilig na po akong rumakit, di ba? Sure ako yung mga estudyante nandito, di ba? Raketero ka din kasi nandito ka eh. Di ba? Sino dito yung mga rumaraket-raket lagi? Di ba? Gustong kumita habang nag-aaral siya. Ganun po ako nung estudyante po ako, nung college po ako. Lahat po pinapasok ko. Di ba? Sama naman ang tingin mo sa akin, kuya. Sabi ko, pinapasok. Diba? Siyempre, illegal lang po. Di ba? Lahat po, hindi, siyempre, pantulong sa sarili, pangbaon, pambili ng project. Kasi nakapag-aral lang po ako sa UE kasi scholar po ako. Diba? Mukha lang po akong di ba? So, scholar po ako, hindi po dahil sa grade. So dahil po sa alam niyo po yung U-Up nung nakaraan. Sino po yung nakanood ng U-Up opening? Di ba? Si Mom, parang napanood ni Mom, di ba? So, ang nag-opening po ng U-Up nung nakaraan, UE po ulit. So, ganun po yung ginagawa ko dati. Nagpe-perform po kami. So, sa UE Theater. Tapos sa UE Drama Company po kasi tawag sa amin. Pero pag yung mga opening sa UAP, etc., kailangan ng play. So, scholar po kami dahil doon. Pinasok ko po siya. IT po ako, malayo doon pa lang. Layo na. Kaya nga dami nagtatanong sa akin, IT ka ba't ka nasa teatro? Sabi ko, kailangan eh. Bakit? Kailangan ko ng scholarship eh. Mahal ka ng tuition sa UE. Diba? Kung may taga-UE dito, grabe yung tuition eh. 60,000 per sem eh. Diba? Dumadaig na sa matataas na mas higher pa na school eh. Tama? So, ang mahal. So, kaya that time na, ito po yung ginagawa ko, may po akong rumakit-racket, diba? Ano po talaga ako, computer tech po talaga ako, computer engineer po talaga, yan po yung ginagawa ko. Yan ako po yan. Pogi ka, no? Di ba mo? Hindi pa ako tao niyan. Tapos yan, nag-chatro-chatro lang po ako. Tapos, nag-ano rin, extra-extra. Di ba? Sino po dito yung naabutan po yung Amaya. Amaya na palabas. Ayan, Simon, salamat. May kaedad ako. Di ba? Si Sir Amaya. Di ba? Kay Marian Rivera. Di ba? So, pag may nakita po kayo doon, di ba, sinaksak, kami po yun. Di ba? Dahil mo yung ginagawa ko yan. Pa-play nga, sir. Magpe-play ba to? Hindi tayo magpe-play eh. May tech tayo dyan. Pa-play nga po. Oo, ito po ako dyan. Ayan. Huwag nyo na pong tignan yung chan ko. Malaki po talaga yan. Di ba? So, yun po yung ginagawa ko before. Kasi syempre, rumakit-racket para kumita din, makatulong sa family kahit paano. Kasi ako yung estudyante na na ayoko yung, alam mo yun, alam ko kasi 5 kasi kami magkakapatid. Tapos tindero po ng isda nanay ko sa Tondo. Di ba? Kung may taga-Tondo po dito, sa Morione, sa Pabia po. Di ba? Kung pagtanong niyo lang po doon, Josie, o kaya pinakamasarap na gumagawa ng alamang. Ayan. So, tuturo po kayo nun sa nanay ko, tsaka sa tatay ko.
Di ba? So sabi ko, siyempre ayoko namang makabigat pa. 5 kami nag-aaral. Tama ba? So sabi ko, why not? Try, tulong-tulong din ako. So yun po yung ginagawa ko. Di ba? Sayang, hindi ko mape-play. Nandun po ako eh. Di ba? Yun po yung ginagawa ko before, bago po ako na-invite sa front row, bago po ako pumunta dito. Di ba? Alam mo ang good news, pagka-graduate namin, yung kaibigan ko po, kasi nag-apply po ako noon sa, after pag-graduate ko po, after ilang months, nag-apply po ako sa ABS-CBN. Familiar? ABS-CBN, familiar po? Di ba? So, after ko po mag-apply doon, di ba, awa ng Diyos, hindi po ako natanggap. So, buti na lang din. Bakit? Kasi, di ba, isa ako sa nagduluksa ko, natanggap din ako doon. Bakit? Nagsara din po eh. Di ba? Actually, kawawa yung mga nagtatrabaho po talaga doon. Yes, totoo po. Di ba? Buti na lang. Di ba? Yung kaibigan ko, nalaman niya yun, nag-apply ako, dyan lang yung ABS eh. Sabi ng kaibigan ko, bro, sunduin kita, nandito ka pala. Di ba? Sabi niya sa akin, bro, sunduin kita, nandito ka pala. Libre kita. Ayan, pumunta ka hindi. Di ba punta, ang sarap kayo ng libre. Di ba? Mukhang pagkain ako nun, patay gutom ako nun eh. Di ba? Sabi ko, bro, gusto ko yan. Nasaan ka? Sabi niya, hintayin mo ako. Malapit lang ako dyan. Di ba? Hintay ko siya. Pagbaba ng alam niyo yung McDo dyan sa harap ng ABS-CBN. Doon ako nag-antay, Brad. Ang tagal ng kaibigan ko. Sabi ko, kala ko malapit na, ba't ang tagal mo? Di ba, nasan ka na? Chinachat ko, ang tagal eh. Di ba? Tapos, maya-maya may dumaan sa harapan ko. Nagbaba ng salamin. Nakakotse. Sabi niya, bro, tara, hindi ka na. Pasok ka. Sabi ko, grabe yung kaibigan ko. Grab driver na. Buti pa siya. Di ba? Siyempre, kaibigan ko yun, sira ulo ko, sira ulo rin siya. So, di ba? Parehas kami sira ulo eh. Di ba? Hindi, pag magkaibigan naman, lagi kayo nagbibiroan eh. Di ba? Sabi ko, bro, congrats ha, buti pa ikaw, may pinagkakakitaan, driver ka na. Di ba? Sira ulo ko, ganun yung salitaan namin. Sabi niya sa akin, sira, sa akin to. Di ba? Alam mo, doon lang ako, ano lang ako, parang, tika lang, paano nangyari yun? Kasi 1.5 years na po kami hindi nagkita. Di ba? Kasi gagraduate na po kami, 4th year, di po siya pumasok. Yung pala na bankrupt po yung family niya. Siyempre, tuition fee namin ang mahal, 60,000 per sem. Saan siya kukuha nun? Di ba? Na-bankrupt na yung family niya. So, ginawa niya pala yung sinasabi niya sa akin business. Pero after 1.5 year, nung nagkita po kami, nakakotse niya. Siyempre, sira ulo akong kaibigan. Ano sinabi ko? Hindi mo sa'yo yan eh. Hindi, totoo. Sabi ko, hindi mo sa'yo yan. Pinahiram lang sa'yo ng company. Siyempre, ganun. Ganun naman talaga. Normal naman eh. Tama, mali. Di ba? So, sabi niya sa akin, sira ulo ka. Ito. ORCR. Di ba yun sa akin? Nakalagay. Philip Fuentes, pangalan po ng kaibigan ko. Diba? Ngayon, mentor na po siya, nagtitrain na po siya dito sa company. I guess. So, syempre, wala pa rin akong alam. Sabi ko, bro, sige nga. Nainggit ako eh. Sabi ko, yung kaibigan ko, parehas lang kami, tamboy lang kami sa field, Dota boy lang kami. Ngayon, nakakotse na. Sabi ko, parang gusto ko rin i-try. Tignan ko lang. Sabi ko, bro, sige bro, check ko. Saan ba yan? Diba, dito lang. Diba, tapos naupo rin ako, sir, sa unahan. Yan, resto ko, gitnang-gitna. Oo. Diba, syempre, sabi ng kaibigan ko, kakain kami, tapos libre niya, tapos may punta daw ako dito para malaman ko. Siyempre, akala ko party. Ano mo yan yung kainan? Kasi may isang ganito, sir. Sabi ko, uy, sosyal. Akala ko, gigimik kami. Diba? Tapos may pumasok pa, parang si Sir Paul, napakagwapo. Akala ko dati, waiter eh. Yun yung waiter, kakain na kami. Diba? Tapos ano sinabi? Ay, dito po may papakilala ko sa inyo, ha? Diba? Sabi ko, ano meron? Diba? Nagulat ako eh. Diba? Tapos, tapos may mga nagsishare, may mga, diba, katulad ni Ma'am Clash, na-inspire lang ako. Sabi ko, nandito lang din naman ako eh. Pero makulit po ako nun. Diba, kayo nga po, ang babait nyo nga po eh. Parang diba, ang babait, nakikinig. Ako, hindi po. Diba, nandiyan ako sa una, pag sinabi dito, kikita ka na malaki. Sabi ko, makulit po talaga ako, syempre. Diba, lalo na tropa ko yung nag-invite. Sabi ko sa tropa ko, sabi mo kakain, gutom na ako, yari ka sa akin mamaya. Sabi ni Ma'am Flash, dito, yayaman ka. Sabi ko, sana all, diba? Hindi, totoo, makulit ako. Kaso nung sinabi ng speaker, sa harapan, sabi niya, kung 18 years old above ka na, nangihingi ka pa ng pera sa magulang mo. Ang kapal ng mukha mo. Ano sabi ko, panig kayo man, hindi kayo nakikinig eh. Hindi, totoo. Kasi alam ko ako yun eh. Diba sabi ko, natimbrihan ata ako ng kaibigan ko kasi naulo talaga. Diba? Hindi, makulit po talaga ako, pero after nun, siyempre, hindi naman nakakababa ng pagkatao na mag-sorry, diba? So after ng speaker, sabi ko, sir, pasensya na kung makulit po ako, lalaki kasi yung speaker na. Diba? Sabi ko, pasensya na po kung makulit po ako ha. Diba? Pero nagustuhan ko naman po, ang ganda. Sabi ko, ang ganda, diba, di mag-i-start ka na. Sabi ko, hindi. Sabi ko, nagandahan na, kailangan mag-start pa ako. Diba? So, siyempre, that time na sabi ko, sir, business kasi yan, sir eh. Wala po akong alam sa business. Alam mo, sabi niya lang sa akin, simple lang, lahat naman ng tao walang alam sa negosyo. Lahat naman nagsisimula para malaman paano magnegosyo. Tama, mali. Diba? So, dito may training naman bro, bakit ka ba nag-aral ng pagka-IT? Nag-IT ka ba kasi alam mo na yung IT? Sabi ko, di totoo eh, kaya ako nag-IT, alam mo kung bakit? Kala ko magdodota lang. Kala ko magko-computer lang ako eh. Pagdating ko, puro math, sumakit yung ulo ko eh.
Di ba? Oo, puro na. Pag tayo mag-IT tas programming, nabaliw ako eh. Sabi ko, nagdodota lang ako sa bahay, kala ko ganito na yung gagawin pag IT. Maglalaro, gagawa ng games. Sabi, hindi pala. Di ba? Diyos ko, pati yung, alam niyo yung sa games, pati pala yung paglakad, kompyutado. Sabi ko, walang hinga yan. Di ba? So, buti na lang, hindi ko Hindi, grabe yung, ultimo yung number zero. Number zero na lang, may computation pa sa program. Di ba? Zero na nga lang, kinumpute pa. Bawat letter may computation din. Hindi totoo. Di ba? So, kaya lang ako kahit sabi ko, nga, no, pwede naman na pag-aaralan naman. Kaya tinry ko po siya. Tinry ko po siya. Sabi ko sa kaibigan ko, sige bro, try ko. Wala namang mawawala eh. Kasi wala naman ako eh. Patagal na akong wala, nang mawawala. Di ba? So, tinry ko po siya. Ito po yung first check ko. Di ba? Sabi ng kaibigan ko, bro, dito magka-coach ka din. Bakit? Nagka-coaching ako. Oo, tapos pinakita sa akin yung kaibigan ko, yung check niyo, 90,000, 1 week. Laki hindi. Sabi ng kaibigan ko, bro, ganito rin magiging check. Ang sarap, hindi. Ang sarap, diba? 90,000, ako yung bibilhin ko niya pag kumita ako niyan. Tapos nung nag-join ng nag-start ako nitong business, ayun, check ko 900. Di ba? Laki. Binalikan ko yung kaibigan mo, sabi mo, payaman. Pahirap ito bro, pahirap. Di ba? Sino ba tatawa dyan? Pero sabi niya sa akin, simple lang, alam mo bro, matawa ka na dyan. Bakit? Kasi 900 na yan, 1 week ka lang nagpakita dito sa office ha? Oo, 1 week ka lang nagpakita, umuwi ka pa agad. Di ba? Sabi niya sa akin, bro, kung gusto mo lumaki yan, pagyan mo yung pag-imbesan mo yung time mo dito. Di ba? Damihan mo yung oras mo sa business natin. Di ba? Kasi gano'n naman talaga eh. Ikaw ba, pag nagtrabaho ka, sir, 1 week ka lang pumasok, baka next week tanggal ka na, no? Di ba? So, sabi niya sa akin, protectagan mo na yung oras mo. Kaya that time yun, habang nag-apply po ako, habang naghihintay ako, kasi laging sinasabi sa akin na ina-applyan ko, tatawagan daw ako eh. Di ba? Lumipas na yung taon, di pa rin ako tinatawagan eh. Di ba? So, ayan, tapos nag-start po ako. Ito po ako nung bagong member po ako. Ayan, 900 lang naman po. Ayan na yung kinikita ko per week, part-time lang naman po. Di ba? Di naman sama. Tama mali. Di ba? Di naman sama. Tapos ayan, dinare-diretso ko po siya. Ito po ako hanggang sa tao na po mismo yung lumalapit sa atin. Bakit? Kilala tayo, nasa TV tayo, kay Kuya Will, may endorse po tayo sa Wawawin. Di ba? So, kumbaga, kung trusted yung usapan, sobrang trusted natin eh. Kasi makikita mo naman, sino yung mga kasama natin dito eh. Ann Curtis. Di ba? Si Kuya Will. Mayweather, hindi naman sila mga ordinaryong tao eh. 'Di ba? Hindi naman sila papasok sa isang kumpanya kung alam nila masisira pangalan nila. Tama ba? Kasi artista yan eh. 'Di ba? So, alam mo yun, kaya yung tao mismo, sobrang trusted na, kaya that time nun, tinry ko lang, tapos pabilisin ko lang po para mabilis po tayo, para tapos po agad ako. So, fast forward ko na lang po, after ilang years po na ginagawa sa front row, ganyan na karami. 'Di ba? Yung ino-orient namin. Ngayon, parang ngayon, habang ino-orient po namin kayo, meron po sa kabilang room, meron din po dyan sa kabila, meron din po sa baba, at meron pa po sa iba't ibang branch po namin. Di ba? So, ayan, ang dami. Ngayon po, sabay-sabay po, ngayong oras na po to. Di ba? Sa Antipolo meron, sa Dasma, sa iba't ibang pong branch po ng office natin. Di ba? Ganun po karami yung ino-orient ngayong araw na yan. Tapos hanggang dumating nyo po yung time, kumita na po kayo 11,000, 12,000, 14. Isang buwan ko po, umabot po ko 62,000. Pwede na po ba? Pwede na, no? Alam mo, pinalikan ko yung kaibigan ko. Siyempre, yung kaibigan ko, yayabangan ko yun, di ba? Ganun naman pag magkaibigan eh. Sabi ko, bro! Di ba? Tumekay ko. 62,000. Total. Ha? Alam mo, sabi ng kaibigan ko, siyempre yung kaibigan ko, wala rin kayabang-yabang yun. Di ba? Sabi niya sa akin, bro, congrats. 1 week ko lang yan. Sabi ko, kayabang mo, di ba? Sabi ko, paano ba yan? Paano maging 1 week yan? Sabi niya sa akin, tuloy-tuloy mo lang kasi ano ba ginagawa namin? Di ba? Isa lang naman yung gagawin natin, wala namang iba eh. Diba? Sana ba yung magkaiba tayo ng ginagawa? Magkaiba tayo resulta. Pero kung pare-pareho lang yung gagawin natin, dito ka rin papunta. Tama? So, alam mo yun, dire-diretso, ganun din naman. Hanggang dumating po yung time, kumita po ako 55,000 isang linggo. Pwede na po ba? Oo, dinare-diretso ko na po yan. Ito po, nung pandemic po yan. Kumita po ako ng 71,000, 1 week lang po. Diba? Isipin mo, nasa bahay lang po kami niyan. Ayan po yung online access natin, dyan po yan makikita. Hanggang palaki po ng palaki, hindi ko na po pakita lahat. Nagtatap na rin po tayo. Diba? Ang good news pa nito, yan. Ayan, ako po yan. Yan, ang good news pa po to. Siyempre, pag kumikita ka, diba, malakas ka rin kumain. Tama mali. Diba? So, tumaba po ako ng almost 104 kilo po. Tapos, siyempre, nag-take po ako ng Lux Slim. Isa po sa mga Lux Slim user. Diba? So, ayan, before and after. Na-awardan po tayo niyan sa, diba? Na-awardan po tayo niyan sa MOA. Pwede na po ba? So, tatlo po tayo sa full first journey natin na, alam mo yon, sarap lang, di ba? Siyempre dito pag kumikita ka, mabibili mo rin mga gusto. Mahilig po ako sa motor, tatlo po yung motor ko. Ito yung first motor ko kasi na on the way. Mahilig po ako sa motor, tatlo po yan. So, isang Mio, saka makikita nyo pong ATV. Di
ba? Yung bagong ilabas ng ATV. So, ganda nun, pangarap ko rin yun, di ba? Tatlo po yung motor ko. Siyempre, pag umuulan, bili tayong payong. Ano yun, di ba? Siyempre, bili tayong sasakyan. Tama ba? Pero hindi po talaga ako mahilig sa kotse. Di ba? Binili ko po yan talaga kasi naalala ko nung graduation ko po, kasi hindi nila alam ng nanay ko saka tita ko na nasa likod nila ako eh. Nagkikwentuhan sila, yung nanay ko pangarap kahit anong sasakyan daw, basta may dinadrive siya. Oo. Di ba? Alam mo yun, di ko alam kung pinaparinggan ako eh, kasi graduation ko yun eh. Di ba? Parang sabi, sana bilhin ako ng anak ko. Di totoo. Pero alam mo yun, nung binili ko yan, sabi ko nga sa inyo, taga-tondo po kami. Di ba? Tapos sabi po nun, Nabotas eh. So doon po umuwi yung nanay ko sa Nabotas. Alam mo yun, yung lugar namin, safe po dun. Parang ayaw niyo maniwala. Safe po dun. Di ba? Yun yung lugar na parang bawal kang yumaman. Pag mayawan ka, you're not belong. Parang ganun. Di ba? Pero hindi totoo. Nung dinala ko po yung sasakyan, nilagay ko po sa harap ng bahay namin. Alam mo, nagalit nanay ko. Sabi niya, sino yung nagpaparada dito ng kotse sa harap ng bahay namin? Hindi man lang nagpaalam. Di ba? Tapos bumaba ako sa sasakyan, dinay, ako to. Alam mo, sabi ng nanay ko, bumaba, nagmamadali. Uy, anak, congrats ha. Alam mo, sabi ng nanay ko, driver ka na. May pagkakakitaan ka na, sabi ko, mahal na ako sa'yo, nay. Di ba, nakakarma ako eh. No? Pero sabi ko sa nanay ko, hindi, nay, pasok ka sa loob. Ate niya, binili ko para sa'yo. Pasensya na, mamaspoy ako eh. Diba? Alam mo, sabi ko sa nanay ko, sarap palang makabawi, promise sa mga kabataan dito, bawi ka muna. Bawi muna tayo sa magulang natin kasi tayo, mahaba pa yung panahon natin sa mundo eh. Pero sila, tumatanda na eh. Tama man. Diba? Alam mo yung sabi ko, yes, hindi lahat mabibili ng pera. Totoo yun. Pero kung wala kang pera, wala ka rin mabibili. Diba? Yes, hindi mo madadala sa hukay yung pera. Totoo naman eh. Diba? Pero sino bang tao magdadala? Siyempre, bibigay ko yan sa pamilya ko. Tama ba? Alam mo yung ngiti ng nanay ko, inawakan niya yung malubi. Aligaga siya. Alam mo, naiiyak nga ako eh. Diba? Siyempre, hindi ko pinapakita. Lalaki ganun eh. Diba? Alam mo yung ngiti niya, ang gante niya. Masarap, masarap. Kaya, alam mo yung makita kong ganun yung ngiti ng nanay ko. Sabi ko, hindi lang to yung bibigay ko. Sabi ko, marami pa. Diba? Ngayon, nag-ipon ako para sa bahay naman ng nanay ko. Diba? Masarap ba? Bawi kayo sa mga kabataan dito guys, bawi ka. Diba? Sa mga nagkaanak dito, bata pa, okay lang yan. Diba? Hindi pa naman huli para magpakaanak tayo eh. Tama ba? So, bawi tayo. Gets po? So, ayan. Tapos tuloy ko lang din, patapos naman na ako. Yan, syempre, nung pandemic, pinayos ko lang yung kwarto ko, setup. Kasi syempre kung nga, IT ako, gamer ako eh, di ba? So, ayan. Diba? So, ayan. Tapos ang sarap lang sa front row, sabi nga ni Ma'am Flores, dito hawak mo yung oras mo. Di ba, may time freedom ka eh. Syempre, nalibot ko na rin, Luzon, Visayas, Mindanao, kakapunta ko sa mga branches natin. Kasi syempre, marami tayong mga tutulungan doon. Di ba? Kaya kahit nasan ka, huwag kang mag-alala. Tulungan ka namin, okay lang? Diba? Kahit saan lugar ka pa, kahit saan probinsya ka pa, may front row po dyan. Gets yan, sa Iloilo, ang dami pa, Coron, Palawan, kasama ko dyan yung mga members ko, yung mga kasama pa business partner po natin dito. Yan, sa Baler, halos lahat. Tapos ito sa Baguio. Diba? Sumunod ka. Kasama ko yung mga business partner. Wala, ano lang, trip lang namin. Sabi namin, punta tayong Baguio. Sige, punta tayong Baguio. Kasama ko yung mga kaibigan ko. Kasama ko dito. Nandiyan lahat yan, mamingit mo lahat yan. Diba? Na, ayan. So, ayan. Tapos ito yung binigay sa akin ni Potro. Sobrang sarap. Bakit? Ito po, nakasama po ako sa Hong Kong tour. All expense paid by the company. So, wala kang babayaran. Pangarap ko po mag-abroad. Maniwala po kayo sa akin, pangarap ko po mag-abroad. Diba? Pero sa front row po, tinupad sa akin yun, pero hindi para magtrabaho. Diba? Siyempre, para mamasyal lang. Ayan, wala natin. Napunta lang kami dyan. Dito kami sa Hong Kong Bay. Ayan. Diba? Tapos grabe pala yung mga rides talaga nila. Oo, yung tipong tinitigan mo lang, kala mo sumakay ka na. Naiwan na yung kaluluwa mo, nanonood ka lang. Tapos yung mga nakapila, sila yung sumisigaw. Ah! Sabi ko, pipila pa ba ako? Hindi, totoo, grabe yung mga rides nila. Yung mga hindi sumasakay, yun yung sumisigaw eh. Kasi yung mga nakasakay, di na makasigaw. Naninigas na eh. Oo, grabe. Di ba? Baliktad nga eh. Di totoo, pag nagpunta ka sa baliktad. Yung mga tao doon, yung mga, sa Hong Kong po kasi, yung mga ibang lahi, pag nag-rides, tahimik lang. Tapos yung mga yung mga pumipila, yun yung sumisigaw. Ah! Di ba yung pala, yung mga tao doon, hindi na makasigaw kasi naninigas. Tapos nung sumakay ako, totoo nga. Di ba? Pagbagsak, ganun lang ako yun. Di ba? So grabe na, nag-enjoy lang kami dyan. Tapos bili pa sa lubong, siyempre pag uwi sa family. Tapos pag uwi mo, di ba, inawardan ka. Di ba? Ng Millionaires Club. Pwede na po ba? So marami. Ito yung background ko to, summarize lang. Di ba? Yan po yung ginagawa ko, tinry ko lang. Diba? Dati po ako negative, ako po yung nagsasabi na hindi totoo yan, kalokohan yan. Ako po yung nagsabi sa kaibigan ko na wala kang mararating. Diba? Isipin mo ako wala pang narating, pero sinasabi ko na sa kaibigan ko wala siyang mararating. Ako po yung isang negative na tao. Diba? Kaya nga pag binanggit mo sa akin yung gantong klaseng
business before sa akin, mag-aaway tayo. Di totoo. Ganun po ako ka-negative. Di ba, buti na lang, sinabi ng kaibigan ko, nilibre niya daw ako. Kaya lang ako pumunta, kasi pagkain eh. Tama ba? Pero buti na lang, kahit, alam mo yun, buti na lang nadala niya ako. Di ba? Kaya nga sabi ko, buong buhay ako magpapasalamat sa taong nagdala sa akin dito. Bakit kundi dahil sa kanya, wala akong kikitain, wala akong ganito. Nagas mo, kaya yung nagdala sa inyo dito, di ba, maybe nagduda ka, ayaw mo, maniwala ka sa akin. Di ba, papasalamatan mo yan araw-araw. Pag ginawa mo na tong negosyo na to. Promise. Sabi ko, kung pwede ko lang halikan na araw-araw eh. Kaso, lalaki. Sagwa naman, no? Di ba? So, ito na yan. Marami ko makakasama dito. Ito si Sir Pao, isa sa mga tao na niwala sa akin. Ngayon, Millionaires Club, Car Club, pa rin po ng front row. Di ba? Siya yung host natin kanina. Ay, gets? Tapos, ayan, marami pa. Actually, maraming tutulong sa inyo dito. Dati kasi nung ginagawa ko to, kala ko, lang mag-isa. Ang hirap kasi, di ba? Kung iisipin mo nga, kunyari, sino dito, si ma'am na lang. Kasi si ma'am, sure ako, bago eh, walang alam dito eh. Business eh. Tama ba? Tapos estudyante pa siya eh. Di ba? Kung iisipin mo, ma'am, gagawin mo to ngayon na. Di ba? Ang hirap isipin. Kung paano ko sisimulan? Anong gagawin ko? Tama, mali. Di ba? Pero ang sarap lang pala, hindi mo pala siya sisimulan mag-isa. Maraming mga tao na tutulong po siya dito. Diba? Ito isa sa mga mentor ko, si Ma'am Rochelle. Diba? Ito po yung isa sa mga tumutulong po sa akin. Estudyante lang po siya. Nung na-meet ko po siya before, pero ngayon, grabe na yung income niya. Actually, ito outdated na po to. Way back 2000, ano pa ata to, 19 something. Diba? Ngayon po, nasa mag-8 or 9 million na po siya. Diba? Pa-okay lang ba para sa batang estudyante? Isa po sa mga youngest millionaires club po namin before. Diba? So, huwag kayong mag-alala. Diba? Actually, pakita ko lang to. Ayan. Dito pala. Yan. Actually, marami pa yan. Sila Sir RV, nandiyan po sila lahat. Mga engineer po yan. Si Ma'am Berlin, nandiyan din po sila sa likod. Diba? Si Ronald, ito po yung may base sa Iloilo namin. Ito po yung taong nag-invite sa akin. Ayan po, pakita ko lang. Taong nag-invite po sa akin. Pangalan niya po, Philip Fuentes. Ang dami niya. Nung pag-graduate na kami, ito po yung pinagagawa niya. Diba? Rumakit-rakit siya. Bakit? Kailangan niyang mabuhay. Kailangan natin mabuhay. Tama mali. Diba? Hanggang nakita niya po yung front row. Ayan po yung ginawa niya. Tapos marami pong tutulong sa inyo dito. Hindi ko na po pa di-discuss lahat. Ayan, si Sir Donis po, PWD po yan. Diba? Pero sa front row po, diba? Sarap na sa front row. Dito di ka uhusgahan. Walang requirement kung may sakit ka na PWD ka. Hindi. Kung willing kang gawin yung negosyo, kung may pangarap ka, pwede ka dito. Eh, gets? Marami pa. Mga tutulong sa atin, mga mentor po ng company natin, sila Sir Arapil, diba? Si Sir Harvey. Marami po, iba't ibang background. Si Ma'am Janet, diba? Isa po yung isa sa mga nagtitrain po sa ating lahat. Mamimit nyo rin po siya. Diba? Nandyan lang po sila sa likod. Ito si Ma'am Net. Marami po. Diba? Si Sir Nico. Marami pong tutulong sa inyo. Pero ang good news po nito, bago po ako matapos, bago po natin tapusin tong, diba? Bago po natin tapusin tong hapon na po to, diba? Okay lang po ba? Diba? For last time, yung last speaker po natin, yung isa po sa mga pinakita ko dyan, okay lang mamit nyo? Diba? Okay lang, hindi ko na patatagalin. Dire-diretso na to. Yung kaninang pinapakita kong estudyante, na youngest billionaires club po ng company. Diba? Okay lang ba? Ipakita ko. Diba? Okay lang ba? Diba? Okay lang ba? Hindi ko na siguro patatagalin guys para, diba, mabilis na rin itong hapon natin. Guys, welcome naman natin isa po sa mga mentor ko, youngest billionaires club po ng company, kay Ma'am Rich Garceran. Asan niyo pa guys? Palakpakan naman natin si Sir Jomar. Ayan, mga bayad po yung mga nagsasabing maganda. Kaka-Gcash ko lang po sa kanila kanina. Yan lang po ba yung palakpak natin kay Sir Jomar? And alam ko naman, ng mga first-timer po na nandito, sino po yung mga first-timer? Ayan, isang magandang babae po sa inyong harapan. Ayan, charot lang. Diba? So anyway, alam ko interested na karamihan dito malaman ano bang meron sa front row. Tama po ba? Puro kalalakihan yung nasa harapan. No? Saktong-sakto ko yung last speaker. Hindi, joke lang. Pero anyway, my name is Richelle Garceron. You can call me Rich. So I started way back nung na-invite po ako sa front row. Estudyante po ako nung nag-start. So estudyante ako from PUP. Saan mo natin itatapat? Ayaw mag-next. Ayaw po mag-next. Ayan. So, estudyante po ako from PUP. Sino dito mga estudyante? Sino yung mga estudyante na pumapasok lang? Ayan. Bigla nagbaba ng kamay, no? Sino naman dito po yung, ano bang ginagawa ng karamihan na nandito? Sino yung mga working? May mga working pa po ba? Ayan. Sino yung mga nag-online business? Wala. Ano pong ginagawa ng karamihan?
kumakain lang po sa bahay. Yan. Kung anong bigay ng magulang. Di ba? Panay tulog. Sabi na sir, panay tulog lang po yung ginagawa. Pero ako po, don't worry kasi ganun lang din naman po ako nung na-invite. Actually, tambay lang din po ako. So, hindi lang din, pero before talaga po, naghahanap talaga ako ng mapagkakitaan. Sino ba naman pong ayaw kumita ng maganda? Sino ba naman ayaw kumita ng pera? Tama po ba? Pero na-realize ko lang na hirap pala kumita ng pera. Tama mali? Tama, di ba? Ang hirap maging mahirap. Kaya nung time po na na-invite ako sa front row, ang pagkaka-invite naman po sa akin, kung sila Jomar, na-invite ng kaibigan, ako po, ang nag-invite po sa akin, may nakita lang ako na isang post na sobrang haba, English, di ko maintindihan, basta ang nakalagay lang doon, kikita, yun yung magic word, sumama naman ako. Diba? Usapang kitaan tama mali. Sino dito na-invite? Online. Yung parang Facebook lang. Hindi mo kakilala nag-invite sa'yo. O, di ba, sumama ka naman? Tama mali. Ako, ganun lang po ako na-invite. English pa. Sabi ko, ano ba ito napakahaba? Basta kitaan. Dahil mukha akong pera, sige go, pupunta ako dyan. Pero noong una, medyo kabado pa po ako ng mga panahon na yon. Dahil syempre, hindi ko bagay nag-invite sa akin, hindi ko kakilala Pero nung nakita ko naman na yung office mo, makaganda naman yung office, tas yung office mo may chandelier. Di pa ito yung office namin before. So sabi ko, parang legit naman tong company na to. Kaso nung nakita ko na yung seminar, ang daming tao, tapos sumisigaw ng tama, gumagano'n. Tapos, alam mo yung sumisigaw, sabi ko, parang mali yata na puntahan ko. So talaga nag-aalanganin na ako pumasok. Pero sabi nga nung tao nag-invite sa akin, makikinig ka lang. Wala namang mawawala sa'yo, baka magkaroon ka pa. And na-realize ko, wala namang mawala sa akin nung time na yun. Wala akong pera that time. Ang pera ko lang po nun, 88 pesos, pamasahe lang. Kaya sabi ko, walang mawawala sa akin. Sige, makikinig ako. Pero, pinaupo ako sa harapan, pinaupo po ako sa harapan, tapos after nun, pag-upo sa akin sa harapan, di na po ako nakaalis. Kasi nung nakita ko na yung presentation naku, sabi ko, ito na nga yun. Gusto ko na umalis, kaso yun, sa to say, buti na lang, di po ako umalis. Diba? Kasi kung umalis ako, baka wala po ako sa harapan nyo right now. At hindi po magbabago yung buhay ko kung umalis ako nung time na na-invite po ako sa front row. Pero yun nga, nag-start po ako as a student. Balik ko na lang din yung sa aking story. So nag-start ako estudyante from PUP, ang course ko psychology. So hindi naman talaga related sa front row. Tama, mali? Tama, diba? Hindi naman linya. Ang layo po ng psychology sa front row. Meron po bang BS Psychology major in inviting? Kasi mag-i-invite dito diba? Tapos, wala. Alam naman pong ganun. Pero sabi ko, lahat naman po ng bagay sa mundo is natututunan. Inaral ko lang din po yung business. Kasi lahat ng taong gustong kumita, gustong magbago yung buhay mo, kailangan dedicated ka sa ginagawa mo. Di ba ang hirap naman, aasa ka sa ibang tao. Ako actually, to be honest, hindi po ako nakagraduate. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral kasi short, financial. Dahil apat kami magkakapatid, sino ba dito pinapaaral ang parents? O, di ba? Nag-aaral ka pinapaaral ka ng parents mo, kamag-anak mo, tita mo, lola mo, kung sino man nagpapaaral sa'yo. Ako nagpapaaral po sa akin, magulang ko. Sabi ko, what if na lang dumating sa point na hindi na ako kayang paaralin? Saan kaya ako pupulutin? Alam ko yung culture na, anak, mag-aral ka mabuti para pag-graduate mo, makakuha ka ng magandang trabaho, and then after that, makapag-ipon ka, and then after that, makapag-negosyo. Tama, mali? Ganun ba kayo pinalaki ng mga magulang nyo? Sabi ko sa inyo, mga magulang yan, kampi-kampi yan Pero totoo, ganun po tayo pinalaki ng magulang natin. Kaya nga nung time na po nag-aaral talaga ako mabuti. Kaso nung time na hindi na ako kayang paaralin, sabi ko saan ako pupulutin. Ayun nga, sa to hindi pa ako nakatapos ng pag-aaral. Pero hindi pa ako nakatapos sa pag-aaral, pero ang ginagawa ko pong sideline is nag-work po ako sa GMA. So, hindi po ako artista mukha lang. Charot lang. Diba? So, ang work ko po doon, dancer. So, freelance dancer. Kasi sabi ko, ang hirap talaga maging mahirap. Ang hirap yung magulang mo, walang mabigay na baon sa'yo, walang mabigay na pang thesis. Diba? So, ang hirap talaga umasa lang din sa parents. Kaya that time, sabi ko, habang bata ako, why not maghanap ako ng ibang trabaho, maghanap ako ng ibang mapagkakitaan na hindi naman makakasagabal sa school ko. So, part-time ako dahil passion ko naman po yung pagsasayaw. Ewan ko ikaw, ano bang talent mo? Diba? Labas mo yung talent mo. Tama, diba? Labas mo sa TikTok. Joke lang. So, ako yung talent ko talaga. Ginamit ko lang po para magkaroon ako ng income. Pero yun nga din, since sa karamihan, pag walang show, walang kita. So, syempre, ako naman din yung tao na hindi naman porket pag may show, dun ka lang may kita. Araw-araw po tayong gumagastos. Tama, mali? Araw-araw po tayong may binabayaran. Araw-araw na, alam mo yun, kumakain ka, namamasahe ka. Sabi ko, saan ako kukuha ng another income kung ito lang po yung aasahan ko. Kaya nga po, pinatos ko na yun sa online na sobrang haba English. Sabi ko, sige, pasukin ko na nga yan para kumita. Diba? Kasi sabi ko, araw-araw tayo araw-araw tayo naglalabas ng pera. Pag wala kang source of income ngayon, patay ka. Mahihirapan ka talagang bumangon. Diba? Mahihirapan ka sa pang-araw-araw. Diba? Kaya sabi ko, sige, that time, try ko na yung business. Subukan ko siya. So, sinubukan ko po, naglakas loob lang naman din po ako maging part ng front row. Kasi sabi ko,
wala mawawala, baka magkaroon pa ako. So, naglakas loob ako i-try tong business na to. And then, ayan, days pa, no? Diba? Imagine mo, nung nag-start po ako sa front row at the age of 20, 19, magto-20. Right now, 20, naubo. Joke lang. 27 years old na po ako. So, almost 7 years ko nang ginagawa yung front row. Hindi halata, no? Diba? Batang-bata, dahil po yan sa mga products natin. Pero ito po yung unang-unang check ko sa front row, I earned 1,000 pesos less tax 900. Pwede na ba sa loob ng isang linggo? Ay, hindi po nabanggit ng mga kasama kong speaker. Linggo-linggo pong kikita sa front row, ganun kasarap. Diba? Kasi everyday ka gagastos, minut-minuto ka, gagastos ka eh. Minut-minuto may binabayaran ka eh. Tama, diba? Baka sabi mo, Ma'am Rich, hindi ako para sa front row. Kasi yung savings na meron ako right now, papabayad ko ng kuryente, tubig, pag-tuition, o good news, next month, may babayaran ka ulit. Everyone ka naman may binabayaran eh, kaya hindi lang na may babayaran ka. Why not dagdagan mo yung source of income mo para next month, di mo na problemahin yung perang pambayad. Tama, mali. Kaya that time, sabi ko, sige, try ko na, kumita ako ng 1,000 pesos, less tax 900, pwede na sa loob ng isang linggo. Eh dahil 4 weeks po tayo, so kumikita ako ng 1,000 pesos times mo sa 4 weeks, 4,000 pesos sa loob ng isang buwan. Pwede na? Pwede. Ano lang namang ginawa ko, nag-invite lang. Sinare ko lang yung ganda ng business. Eh, lahat naman ng tao, lahat ng nangangailangan ng pagkakitaan eh. Eh, di ko kwento ko lang yung ganda ng front row, nagustuhan nila, nag-avail din sila ng package yun, automatic member na sila. Hindi naman po ako nag-explain. Kasi baka sabihin mo, Ma'am Rich, di ko kayang gawin yung negosyo. Di naman ako magaling mag-sales to, katulad mo. Di naman ako madaldal. O, wag ka mag-alala ako. Di naman po nung time na na-invite ako sa front row, di din po ako madaldal. Tapos nung ginawa ko yung negosyo, di din naman ako madaldal. Sumama lang ako sa madaldal. Kaya naging madaldal na ako. Oo, totoo. Di ba? Right now nga, anong pinagchichismisan ng karamihang tao sa labas? Diba? Sikat niya, broken-hearted ka. Eh yun, kahit broken-hearted yun, nasa Spain yun. Diba? Alam mo yun, may pera yun. Eh, ikaw broken-hearted ka dahil sa kanila, wala tayong pera. Tama, wala tayong karapatan maging broken-hearted. Tama, diba? Kaya ayun, and then tuloy-tuloy na 1,000 pesos hanggang sa ito, kumikita na po ako sa front row, nagta-top earner na din, same kila Sir Jomar, tsaka kila Ma'am Clars. Ito, pakita ko na lang po yung mga yan. Pwede na po 89,000? Yan. Isang linggo po ulit yan. Imagine mo pag kumita ka ng ganito kalaki. Gaano kasarap, makatulong ka sa parents mo. Alam mo ako, kaya lang naman din ako nag-front row. Is actually, para lang din naman talaga sa sarili ko. Kasi sabi ko, what if di ako makagraduate? And ang gusto ko lang din naman is makabawi sa parents ko sa mas mabilis na paraan. Kasi yung tipong sagutin mo lang yung tuition, malaking tulong na sa kanila yun. Yung tipong sagutin mo baon mo, malaking tulong na yun sa kanila. Tama, di ba? And paano pa ka mapag-graduate mo pa yung sarili mo? Nakabawas ka sa problema ng magulang mo. Tama, di ba? Kasi minsan ang magulang natin, di nagsasalita yan. Pero deep inside yan, di ba? Magtrabaho ka naman, diba? Hindi ka pa maghahanap ng trabaho? Yung alam mo yung tipong pero sila, pinipilit nilang buhayin ka sa araw-araw. Pero na-realize nila na alam mo yun, ang hirap din talaga. Kaya ikaw, syempre, bata ka pa naman, marami ka pang pwede ma-achieve sa buhay. Wala naman siguro ditong 90 years old, 100 years old, di ba? Lahat karamihan na nandito sa loob ng seminar, puro bata. Karamihan bata. Di ba? Kaya nga sabi nila, habang bata ka, di masarap kumita ng maganda. Eh kung kumikita ka ng ganito kalaki, pas 50 years old, 60 years old ka na, tanong, ma-enjoy mo pa? Ma-enjoy mo pa kaya pumunta sa ibang bansa?
Di ba, ugod-ugod ka. Yung tipong nakaano ka na, yung may kang tungkod, ang hirap pa yan, tapos mag-rides ka, tapos akatakihin ka sa puso, wala na. Tama, di ba? O, pero kung nag-front row ka, masarap po kumita habang bata. 'Di ba? Kaya wag mo sabihin, bata pa naman ako, Ma'am Rich, pwede pa ako magtrabaho, pwede pa ako mag-ibang negosyo. 'Di ba? At least, pag trinay mo yung front row, 'di ba? At hindi ka man kumita dito, at least, na-try mo, at least nasubukan mo. 'Di ba? Kaysa naman yung masasabi mo na, ay, hindi naman totoo yan. Ay, sabi nga nila, malalaman mong totoo ang isang bagay pag sinubukan mo. Parang pagkain, malalaman mong masarap pag tinikman. Tama, di ba? Ang front row, ganun lang din po kami. Di ba? Ang negosyo na to, parang alak din. Habang tumatagal, pasarap ng pasarap. Di ba? Parang kagabi lang, lasing ka. Di ba? Di ba? So, yan po yung income natin sa front row. Continuous. August 1, 2019, yan. Kumita naman po ako dito ulit. Yan, ulit yung name ko, Garceron Michelle. Kumita ko ng 18,500. After that, August 1, bilang ka ng 7 days. August 8, 2019, dalawa yung cheque. Actually, tatlo po yung account na pwede mong i-avail sa front row. And then, kumita ako ng 23,500. After a week, yan, August 8, 2019, kumita naman ako ng 21,000 pesos. Parang sanay na sanay po kayo makakita ng cheque, no? Wala po kasi kayo reaction eh. Diba? After a week, bilang tayo ng 7 days, August 22, 2019, I earned 19,500. August 29, 2019, nag-top 18 po tayo ng buong front row worldwide. Sa school, never po ako nagtatap kasi di naman ako magaling. Matalino lang po ang meron ako. Diba? So, pero dito sa front row, nag-top earner po tayo, nag-top 18 tayo ng buong front row worldwide. Ang kinita ko po niyan, kumapit ka sa kinauupuan mo, I earned 130,000 pesos sa loob ng isang linggo. Grabe, sabi na sir. Ang laki, no? Grabe. Actually, kalawang class nga, malalaki na din check yung nakita nyo. Pero para po sa akin, kumbaga batang katulad ko, na estudyante lang nung nag-start, imagine mo, ito po yung naging kapalit nung pinag-trinay ko po yung business. Diba? Kumita ko ng 130,000 and meron akong slide, papakita kong legit to. Ayan, kumita ko ng 93,600 plus 26,000 gift certificate. Almost, ayan, 3,600 plus hi guys! So yun, my name is Rich Garceron, isa sa mga front row distributor. So ayan, isi-share ko lang sa inyo yung check ko ngayong dito sa front row. Actually, kumita ako ngayong week na to. Almost, ayan, 93,600 plus 26,000 gift certificate. Ang total po nito lahat is 130,000. So, in-encash ko na yung cheque kanina. A total of 93,600 plus 26,000 gift certificate. So, ang total po nito, 130,000 1 week sa front row. So, ayun, grabe. Thank you, Lord. Thank you, front row. Pinita ko sa loob ng almost may 36,000 pa na rewards. Total ko po, 218,700. Sige, okay lang, yayaan nyo na po. 728. Okay, pwede na po sa loob ng isang buwan? Pwede, pwede. Diba? Kaya sa akin, itry mo tong business na to, diba? Kumbaga, subukan mo, lakasan mo yung loob mo. Kasi alam ko, ito din naman ang deserve mo balang araw. Diba? Ano bang deserve mo? Bakit ka ba nag-aaral? Bakit ka ba nagtatrabaho? Bakit ka ba nagnenegosyo? Diba deserve mo kumita ng maganda? Deserve mo bigyan ng magandang buhay pamilya mo o kailangan mo lang trabahuin, kaya kailangan mong subukan. And tuloy-tuloy na September, ayan, hanggang sa August 29, bilang ka ng 7 days, September 5, ilang araw po ulit? 7 days po ulit. Kumita naman po tayo ng 64,500. So makikita mo yung business na yung cheque, malaki, minsan maliit. Ganun po talaga yung negosyo. Wala namang negosyo na lagi malaki yung income mo. Minsan liliit din talaga yung income mo. Pero lahat po ng malaking cheque namin, nag-start sa maliit lang na income.
'Diba? Kaya tuloy-tuloy na yan hanggang sa 2020 pandemic. Ayan, pandemic na po, pero still, kumita pa rin po tayo 2020, kumita ka ng 66,000 pesos. Yan po yung mga araw na nasa loob lang kami ng bahay, bawal lumabas, sabi ni Kim Chu. Joke lang. Diba? Sa loob lang kami ng bahay, pero pwede na, sa loob ka ng bahay, kumikita ka 66,000. Tapos nakikita sa Zoom sa'yo, kalahati ng katawan mo lang, ulo nga lang minsan eh. Diba? Kahit magbihis ka pa, di ba kikita eh. Ayan, so, pero pwede na, 66,000. Pwede na hanggang sa, yan, pandemic. Yan, tuloy na po natin ulit yung aking presentation. Ayan, so ito, pandemic na po, 2020, kumita naman po tayo dito. Dahil online na po tayo, nung mga araw po na kasi na yan, hindi na po kami cheque. Through online na lang din yung income namin. And then kumikita ako dito ng almost 388,903. Yan, pwede na po sa loob ng 15 weeks. Pwede, di ba? Tapos nagta-top earner na din po, tuloy-tuloy na hanggang sa, yan, 2022, kumita ulit ako ng 61,700. So, ganyan po yung magiging income mo sa front row, kaya ang sarap po gawin ng negosyo na to. Di ba, hindi po kami nai-stress. Mukha po ba akong stress? Sorry, sir. Di ba? Pwede ba to si sir, ha? Di ba? Pero totoo, di ba? Sa labas, magtrabaho ka, nakaka-stress, nakakapagod. Di ba? Pero, sabi mo, sir? Sunog na, pagod pa. O, di ba? Nakakapagod po magtrabaho sa labas. Pero di ko naman sasabihin na ang negosyo na po, madali lang po ito. Ang front row po, sabi nga namin, ito yung pinakamahirap sa lahat. Pero ito yung po yung pinaka-worth it sa dulo. Diba? Magpakapagod man ako dito, mapuyat man ako dito, magutom ako, at least kahit paano may na-achieve tayo. Tama mali. Sa labas, ilang taon ka nang nag-work, wala tayong na-achieve eh. Diba? Pero this time, sa front row, 2 years ko lang po siya win-work out, trinabaho, at the age of 22, nagkaroon ako ng sarili kong sasakyan. First car ko, dati lang akong commuter, may tricycle. Alam ko naman, karamihan po na nandito, na-i-inspire ka sa mga post ng mga vlogger, na-i-inspire ka sa mga naging successful sa online, di ba? Pero ikaw kaya, kailan naman namin maririnig yung story mo? Tama, di ba? Hanggang sa tuloy-tuloy na po, meron din ako pangalawang kotse. Yun po yung masarap dito sa front row, walang tigilan. Di ba? Infinite po, di ba? Yung pagkuha ng pangarap, di ba? Kung nakuha mo na yung first car mo, sige, pwede mo pa kunin yung pangalawang kotse hanggang pangatlo. Yan po yung aking second car at the age of 23. Diba? So yan po yung dinadrive ko right now, nasa baba siya. Madumi nga lang siya. Pero kasi galing po kasi ako ng probinsya. So umikot ako ng north. Lahat ng mga members ko doon, talagang tinulungan ko din dito sa business. And I earned then my first million, second million. So kumita na din po tayo ng 2.7 million pesos. Diba? Sa ganitong industry. At the age of 22 naman, noong nakuha ko po yung million ko sa front row. Akala ko nga dati ang million, nakukuha lang po yan sa loto. Diba? Kasi naalala ko dati, nung bata ako, yung parents ko, laging taya ng taya sa loto. Nagbibilog-bilog pa nga doon, binibilang-bilang niya pa nga eh. Diba? Hanggang sa tumanda na kami lahat-lahat, since elementary, tumataya yung tatay ko sa loto. Diba? Di pa rin kami mayaman. Diba? Di pa rin nanalo yung tatay ko sa loto, diba? Pero ang front row po, hindi po to one time, big time. Nakapag kumita ka ng maganda, tapos na. Actually, pag kumita ka pa ng ganyang kalaki, meron pa pong next. Kasi actually, ang front row, linggo-linggo kakikita. Kaya nung 2019 na na-awardan ako, sa front row, ngayon, ano po bang araw ngayon? Wednesday, bilang ka ng ilang araw, checkhen na naman namin. Tama, di ba? Kaya kung di ka po sasabay sa front row, yun po yung opportunity na mawawala sa'yo, di ba? Actually, sabi nga namin ang front row po, isang malaking chance or change yung pagbabago sa buhay mo. Kaya what? Di ba? I-try mo lang din. Subukan mo lang, walang mawawala. Di ba? Try lang sa buhay. Tama? And ayan, kasama ko na nag-Millionaires Club din that time. And ito yung mga probinsyang pinupuntahan ko. Ma'am Rach, ba't ka kumikita ng malaki, ganun kalaki? It's because marami na po akong taong natulungan. Marami na ding nagtiwala sa akin, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. So nakarating na ako ng iba-ibang lupalop ng mundo, local pa nga lang. Pero we conduct trainings din, pero international naman, pero through online. Diba? Pero yun, and then tuloy-tuloy, dati lang din po akong di marunong makipag-usap, kumilala, mag-present, pero lahat po yun natutunan ko sa front row. Pag ikaw ba naman, kumikita ka na, kakapal talaga mukha mo eh. Tama, di ba? Pag makapal mukha mo, makapal din bulsa. Pero pag mahihiyain ka, patay na, mahihiya din yung cheque sa'yo. Tama? And yun, actually, yung mga first member ko, tapos natuto din ako magsalita dito on stage. Dati, di ko din po ito kaya. Pero ilang beses na din ako nagsasalita sa stage, marami ng beses. Pero dati, kabado, di ba? Pero umpisa lang naman eh. Pero pag na-master mo na siya, di ba? Alam mo na yung business. And ayan, tuloy-tuloy na natin. Sige, yan po yung mga branches sa pinupuntahan ko. Baka meron dito mga taga Bukidnon, CDO, diba? Davao. Yan po yung iba-ibang lugar. Alam mo, Molso, no? Diba? So, yan po yung mga branches sa pinupuntahan natin sa front row. And of course, ito po yung mga tao nagtiwala sa akin dito sa front row na natulungan ko mag-milyon. Isa sa mga natulungan ko mag-milyon, si Sir Paolo at saka si Sir Jomar, yung kanina dito mga nagsasalita din sa inyo. Ayan, si Sir Jomar kanina, yung nag-talk.
So siya din isa sa mga natulungan ko mag-million dito sa front row at nagtiwala sa akin sa negosyo na to. And si Sir Paulo din. Actually, marami pang iba. Si Ma'am Cindy na sa Tarlac. Natulungan ko din po mag-million dito sa front row. Kaya sa inyo po, mga first-timer na nandito, ang goal po namin sa inyo is hindi naman para pagkakitaan. Ang goal po namin sa iyo is matulungan ka din kumita. Matulungan ka din namin makuha yung kotse mo, yung million mo. Usapang pangarap ba? Pwede na po ba? Hindi usapang katnyel. Diba? Usapang pangarap, yung po yung ituturo po namin sa inyo. Diba? Yung po yung maganda sa front row. And for the last part, yan, tapos na po ako. Dito na din po ako magtatapos. And of course, syempre, lahat naman po tayo. Bakit ka, kumbaga, sabi nga nila, para saan ka bumabangon? Para kanino ka bumabangon? Diba? Parang Nescafe lang, diba? Pero ako po, syempre, ang goal ko talaga, kaya po ako nag-front row is para makabawi ako sa parents ko sa mas mabilis na paraan. Kasi to be honest, kahit di ka naman mag-front row, pwede ka naman kumita ng maganda sa labas eh. Kaso sa mas matagal lang na paraan. At wala tayong assurance. Dito, 100% or 90%, pagka win-workout mo po siya, alam mo yun, maganda yung magiging kapalit. Tama, di ba? Kasi kilala ko na yung parents ko, ilang years na nagtrabaho, but still, wala pa rin kaming bahay, wala pa rin kaming kotse. Even parents ko, kapatid ko na nag-work kung saan-saan sa Globe, yung isa sa UNDP, still, wala pa ding na-achieve, wala pa ding, kumbaga, di pa rin namin nakukuha yung bahay or kotse na gusto namin. Diba? Pero nung nag-front row ako, win-workout ko lang siya ng 4 years, 2 to 4 years, 5 years, ito po yung naging kapalit. Diba? Na nakabawi po ako sa parents ko sa mas mabilis na paraan. And, naging proud sa akin yung parents ko. Diba? Yun lang naman talaga yung goal ko eh. Kasi sa school level sila nagiging proud sa akin eh. Mga kapatid ko kasi magagaling sa school academics eh. Tatalino eh. Ako maganda lang talaga. Diba? Diba? So matatalino kasi talaga sila. Eh ako pinagkait ng katalinuhan, kagandaan lang meron. Pero diskarte po sa buhay, yan po ang meron ako. Diba? Hindi man ako sabi ko magaling, matalino, wala man ako diploma, pero dahil ako yung taong may diskarte po ako sa buhay, at may pananandigan ako eh, na sabi ko pag nagawa nila, kaya ko din. Ganon po kasi yung paniniwala ko, na sabi nga nila, everything happens for a reason eh. Diba? Nandito ka sa front row right now, sabihin may dahilan, may purpose, bakit ka nandito. Kaya kung nakita mo tong front row, edi i-grab mo, i-try mo. Huwag ka na magdalawang isip. Oo, diba? 2022, 2021, 2020, 2019, ilang years ka nang nag-iisip. Tinan mo yung buhay mo, kakaisip mo, kakaduda mo, walang nangyayari. Tama, mali. Pero right now, this time, huwag ka na mag-isip, subukan mo na yung negosyo, itry mo na. Baka ilang beses ka na din na-invite dito. Baka invite ka pa online, baka na-invite ka na ng kung sino-sino, hindi mo pa rin ginagrab, tapos still nandito ka pa din, hindi mo ba alam, ibig sabihin para sa front row ka? Kaya ka nandito? Kaya sa akin, if ito yung goal mo ako, nakapagbigay ako ng sariling kotse sa father ko, sabi ko nga, priceless moment ko yan, na magbigay ng kotse sa parents. Kasi imagine mo, priceless moment yan, di kayang bayaran ng pera yan. Mapasaya mo yung magulang mo, mapaiyak mo, na mapasaya mo. Sabi ko, grabe, iba ka front row. Diba? Iba talaga nabibigay ng front row sa amin. Kaya, yun, and actually, pinanggagrab yan ng father ko, grab business namin. Diba? Masarap po ba bumawi sa parents? Sabi ko, pa, pasensya na, di diploma nabigay ko ha. Pero susi nabigay ko, okay lang ba? Sabi ng tatay ko, mas okay. Diba? Ang mga magulang po talaga, plak lang yan. Alam nyo ba yung plak? Pera lang ang katapat. Joke lang. Baka may magulang po dito. Yan, nagpapasintabi po tayo. Ayan, next. And then mga parents ko, actually, magulang ko po, party ng front row, member din sila, mga kapatid ko, member din. And for the past 6-7 years doing front row, I earned my 6 million pesos. Ayan, right now po, pa 7 million na din po tayo dito sa ganitong industry. Diba? Pero sabi ko nga, nung kumita ako ng ganyang kalaki sa front row, nung winorkout ko po siya, sa tingin niyo po ba, ano po bang nasave ko? Pera po ba? Hindi. Alam mo kung anong nasave ko nung kumita ako ng 6 million pesos? Oras, panahon, edad ko. Ilang taon lang po ako. Diba? Ano yung na-achieve ko, ano yung narating ko? Eh, ikaw, diba? Kaya maganda, subukan mo din, itry mo din. Kasi yung po yung matitipid mo dito yung oras eh. Yung panahon na mas mabilis sa paraan, pwede kang makatulong sa ibang tao. Diba? Even mo sarili mo, pwede mong matulungan. Tama? Kaya sa akin, yun lang po. Again, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin. Balik ko na po sa host kasi alam ko excited na po kayo maging part ng front row. Ayan, Sir Paulo.